Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagsasama-sama sa pinakang dakilang sabihin natin salo-salo. Walang iba kundi ang pagsasaluhan natin mismo ang katawan at dugo ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kagalingan at ng buhay na walang hanggan. Sama-sama po nating pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan at sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Tahimik po nating sambitin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ng loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay.
Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo na sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay matakot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo o aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa ay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtatahuan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Sumainyo ang Panginoon At sumayuri. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa karoroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hato laban sa inyo. Ngunit totoo sinasabi na nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ay pinahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro ng aking Ama.
at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sabagat lagi akong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palapit na po ang ating rurok ng ating pagdiriwang. Ngayon po ay ikalimang linggo na sa Kwaresma. At sa isang linggo po, sa darating na linggo ay linggo na ng Palaspas. Simula na po ng Semana Santa. Kaya naman magkakameron na ng apelyido ang mga araw. Domingo de Ramos. May apelyido na Lunes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Ayun, Pasko ng pagkabuhay. So, napaka-ganda po ng mga magiging pagdiriwang natin. Kaya lang dapat talagang tayo po ay naghahanda na. Sabi nga ng panawagan ng simbahan ay tayo ay armado ng panalangin, prayer, sacrifice, fasting, abstinence, at almsgiving, and charitable action. Kaya ito pong mga araw na ito ay bumabaha ng maraming mga biyaya. Pero kailangan armado tayo ng panalangin, kawanggawa at iba pa. Sa unang pagbasa po ay nakita natin ang Panginoon na dahilan sa katigasan ng ulo ng mga Israelita at sa kabila ng marami niyang mga ginawa para sa kanila, nanatiling matigas ang ulo. Kaya naman, nagpadala siya ng mga ahas na tumuklaw sa maraming mga Israelita at namatay. Kaya lang, naawa pa rin ang Panginoon na God is not just a God of justice, but God is a God of mercy and tenderness. Kaya yung pong ahas na naging daan ng kamatayan ng iba ay ginawa niyang pamaraan to become channel of healing at channel of experiencing the love and mercy of the Lord. Kaya nagpagawa siya ng bronze na ahas at ang sinamang tumingin doon ay gagaling sa kanyang karamdaman, lalo tigit yung mga natuklaw ng ahas. At dili ba ito po ay paglalarawan ng gagawin ni Jesucristong pagsasakripisyo sa banal na krus? It is anticipation of the crucifixion of the Lord, that whoever looks at the cross of Jesus will be healed. Kaya nakita po natin doon yung larawan ng mukha ng Diyos. God's greatness is not in the power to destroy, but His power of mercy and love. That God did not just react to people, but He determined His action, especially with regards to the Israelites' obstinacy of their faith, at gayon din po ang kanilang mga pagkakamali, sinuklian ng Panginoon ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapagaling. So dalawang bagay po ang pwede natin habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Meron tayong maaring dalawang pamamaraan. Life's journey can take us into two ways. Number one is the way of Israelites. The way of Israelite people. Sila ay napagod sa paglalakbay, napagod sa kanilang paghahanap ng lupang pangako. Kaya naman sila ay sumamba sa Diyos-Diyosang ng baka na the bronze cow, at nakalimutan nila ang pangako nila sa Panginoon na sila'y mananatili. They get tired of their promise to the Lord. At merong limitasyon yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pananampalataya. Pero yung pangalawa po naman is the way of God. God is never tired of forgiving us. Inilalarawan ng pagbasa na ang Panginoon ay hindi nagsasawang magpatawad, magbigay ng pagkakataon sa ating lahat, because God is a God of million chance.
Kaya nga binibigyan tayo ng libo-libo, milyong-milyong pagkakataon para makapagbalik loob sa Kanya. Kaya ito pong panahon ng Kwaresma, lalo tigit ang panahon ng Semana Santa, ito po'y panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. It is now our chance to heed the call of the Lord, to go home to the house of the Father, to go home to the house of God, na tayo po'y magbalik loob na sa Kanya, bumalik na tayo sa piling ng Diyos, bumalik na po tayo sa bahay ng Ama. Pangatlong mensahe pwede nating makuha po dito sa banal na Ebanghelyo, God is not just a God of justice and mercy, He is a faithful God. Mananatili siyang tapat sa atin, sabagat sabi ng Panginoon, kung siya ay naging kasama ko, kapiling ko lagi, at ako hindi iniiwan, ito rin ang pangako sa ating lahat. Ano man ang ating pagdaanan, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating karamdaman, hindi tayo iiwan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Mananatili siyang kapiling natin, katulad din naman ng Ama ay kapiling ni Jesus na kanyang anak. God is faithful to all of us, and He will reward our faithfulness by His presence. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na mabulid sa pinakamatinding tukso sa ating buhay at karamdaman. Patuloy niya tayong palalakasin. Patuloy niya tayong bibigyan ng pagkakataong makatayo at makapagpanibago ng buhay. Hindi man tayo tapat sa Kanya, mananatiling tapat ang Panginoon. God is ever faithful to all of us. Kaya naman ito po ang panawagan ng Semana Santa at ng Kwaresma, na tayo maging tapat sa Panginoon, manatili tayong nakakapit, nakaangkla sa Kanyang mga biyaya, upang sa ganon, tayo po ay mapuspos ng mga pagpapala sa mga araw na banal. Sabagat sa mga araw na banal, nagpapaulan ng Panginoon ng sangkatutak na mga biyaya. At ang kailangan lang natin, armasan natin ang ating sarili ng panalangin, sakripisyo, kawang gawa, fasting, abstinence, at mga charitable action. Kaya naman ipinakita po dito sa banal na Ebanghelyo ang malalim na kaugnayan ni Jesus sa Kanyang Ama. Sabagat kung sino mang merong pinakang kawangis ng Ama, ay walang iba kundi ang anak. The perfect image of the Father is Jesus Christ, His Son. At tayong lahat ay kamukha ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kamukha mo ang Diyos. Sabihin mo, bakit ka natatawa? Sabi, kamukha mo ang Diyos, parang nanguros pa yata. Iba yata yung nakita. Pero yun po ang katotohanan, na tayo kamukha ng Diyos. Kawangis tayo ng Diyos. Nilikha tayong Kanyang kamukha. Kaya ngayong panahon po ng Kwaresma, maging tayong kamukha ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pagbibigay ng pagkakataon sa mga sa ating lahat para magpanibago. Our God is a God of million chance, at tayo rin po dapat magbigay sa ating kapwa ng pagkakataong makapagpanibago. At sabi nga, yun lagi ang panawagan ng Panginoon, na tayong lahat magbagong buhay at sa banal na Ebanghelyo'y sumampalataya. Amen. Tumayo po tayo ngayon para sa ating panalangin ng bayan. Buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama, dahil sa pamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak, ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway magtagumpay sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga namayapang tapat sa Panginoon, naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, na pinagmumulan lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ng kanyang pagpapakasakit. Inihiling namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Bibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kaibigan upang bagahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at taguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsasikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Masaya natin ngayong ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Bilang bayan ng Diyos na Kanyang tinipon, sama-sama po nating papurihan ang ating Ama sa pamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kabayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigay ang bada ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa Peace be ating with you. lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos. Sa amin ang kapayapaan. Mga kaibigan, narito si Kristo ang dakilang manggagamot, ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo na katawan dugo ni Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Alin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus.
upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong bigay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayong makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Tayo po ngayon mag-expose ng Blessed Sacrament at umawit po tayo ngayon ng O Salutaris Ostia. Yung kaya pong lumuhod po. Yung hindi po kaya, umupo na lang po na may paggalang. O Salutaris Ostia, Eceritantis Ostium,
Halika po tayo humingi ng biyaya ng kagalingan sa Panginoon. Inanyahan ko po kayong itaas ang inyong mga kamay. Taas po natin ang dalawa nating mga kamay. Ito po'y tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, ang ating pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Meron po ba tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan? Mga kasalanang hindi pa natin ikukumpisal sa pare? Mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Panginoong Diyos. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. At sa oras na ito ay manampalataya po tayo sa pagpapagaling ng Panginoon. Kung meron tayong galit, sama ng loob po o di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, isuko po natin lahat sa Kanya. At yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa iyo na nananampalataya, ang kagalingan ay mapapasa atin. Miracle is on the way for those people who believe, for those people who put their trust in the Lord with all their heart. Ang mapagpalang kamay ni Jesus ang daraan sa inyo. Ano man ang inyong mga pinagdaraanan, ano man ang inyong mga karamdaman, ay mapapagaling ng Panginoong Diyos. Kaya naman sama-sama po tayo. Sa mapagpalang kamay ni Jesus, ay damhin ninyo ang pagpapala at pagpapagaling ng Panginoon sa mga bahagi ng inyong katawang masakit, namamaga, bahagi ng inyong katawan na apektado ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendinitis, gout, ang ating tuhod, balakang, likod, balikat sa sapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. At sa lahat po ng bahagi ng ating katawan na may karamdaman, the Lord is touching you. The Lord is healing your eyes from cataract and glaucoma. Sa mga bahagi ng inyong katawan na namamaga, namamanas, may bukol, may abnormalidad, the Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing you from every pain that you have. All you need to do is claim, believe, and receive. Jesus is healing your heart, liver, kidneys, pancreas, lungs, spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, reproductive system, immune system. The Lord is healing you from high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion, at lahat ng mga grabeng karamdaman katulad ng cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of all parts of the body. Sa lahat ng bahagi ng ating katawan na may karamdaman, ay hinihipo tayong lahat ng Panginoon. And in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession Nuestra Señora de los Remedios, ay tanggapin po ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon. Sa lahat ng bahagi ng inyong katawan na may karamdaman, ay hinihipo at binabasbasan ng Panginoon. All you need to do is claim, believe, receive the healing touch of the Lord. Sa oras na ito, ay hinihipo tayo, binabasbasan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Umanap ka at ikaw ay makasusumpong. Kumatok ka at ikaw ay kanyang pagbubuksan. Ngayon po kayo humingi. Ngayon po kayo kumatok. Ngayon po kayo manampalataya sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Kayo ay hinihipo. Binabasbasan ng Panginoon. Feel His power.
And in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of Nuestra Señora de los Remedios, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, domestically, as I anoint and bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, bigay na bigay, buhay na buhay. Mga kapatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang. Muli po, kapit lang kay Lord, Mama Mary loves us, Jesus loves us. Pagkatapos po ng ating misa, kayo po ay aking babasbasan ng, habang kayo po ay nakaupo. Ayusin lang po ninyo yung inyong upuan para ako ay makadaan sa inyo in between. Pero bago po matapos ang misa, babasbasan ko po ang inyong mga panyo, ang inyong mga healing oil at ang panyo ng Nuestra Señora de los Remedios. Tumayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbalahin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo. Pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos. O Sacrament, O Sacrament, most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,